alam nyo po ba na tama yung ating sinasabi nung nakaraan pa man, na kung saan sabi ko nga po sa inyo yung ginagawa ni Alputera, ano po na allegedly ay pinipinance nito pong si Small Boy mga kababayan na signature caravan, yan po talaga ay hindi para kay Duterte. Yan po talaga mga kababayan ay para po sa maagang pangangampanya ni Sara Duterte. At ngayon eto na, nangyari na. Nag-announce na si Sara Duterte na tatakbo po siya sa pagkapangulo ng Republika ng Pilipinas. Pero hindi na pero mga kababayan, hindi na naman po bago 'yan. Kasi nung 2024 pa lamang po nag-announce na po siya na siya po ay talagang willing tumakbo sa pagka-presidente. Ang nangyari lang talaga ngayon mga kababayan, inunahan na po niya yung posibleng impeachment trial po niya. Ano po, na kung saan nga naman pag nag-announce siya na natatakbo siya sa pagka-presidente, ang iisipin ng mga kababayang Pilipino po natin, gigipitin siya. Ano po, at yung mga trial, mga impeachment trial o impeachment laban kay Sara Duterte, gawa-gawa na lamang para pabagsakin siya. So yun yung iisipin ng ibang mga kababayang Pilipino po natin na makikitid yung utak na katulad ng mga taga-suporta ni Sara Duterte. So ngayon mga kababayan, ito na. Kung makikita ninyo, maliwanag na yung pinipinance ni LRY, aka Small Boy mga kababayan, na si Alputera, yung ginagawa po nilang signature caravan, yan po talaga ay para dito. Kasi ngayon mga kababayan, eto na, kung makikita ninyo, sinasabi dito yung tapang at malasakit na hindi naman talaga totoo. And then kung makikita nyo mga kababayan, eto na, pinag-share na ni Alputera yung mga post mga kababayan about po sa pag-a-announce ni Sara Duterte na siya ay tatakbo sa pagka-presidente. At ngayon kung mapapansin nyo mga kababayan, dire-diretso pa rin po yung pangangalap nila ng perma, kinukuha yung mga ID number, mga pangalan, mga telephone number mga kababayan, at ang purpose po talaga niyang caravan na yan ay para po tutukan ang maagang pangangampanya ni Sara Duterte. Hindi po talaga para kay Digong yan. Kasi kung para kay Digong yan mga kababayan, talagang hindi na nila kinakailangan pa yung mga ID number, mga ID ng mga pipirma mga kababayan, signature lang sapat na. Kaso ang problema, kung para sa eleksyon yan mga kababayan at pagkakapirahan, talagang maliwanag pa sa sikat ng araw na para po talaga sa maagang pangangampanya ni Sara Duterte, ito pong pangangalap nila ng perma. So ngayon, naniniwala na kayo? Di ba tama yung sinasabi ng mga vlogger na para ito sa maagang pangangampanya ni Sara Duterte, yung pag-ikot nila sa buong Pilipinas mga kababayan, gamit po yung Tay Kami Naman. Diba? Yon ay maliwanag na para po talaga kay Sara Duterte. Ang tanong ko nga, saan kaya kumukuha ng kapal ng pagmumuka? Ito pong sina Alputera mga kababayan at ito pong si LRY na allegedly ay ipinipinance. Ito pong signature caravan na ito na sumusuporta daw kuno kay Digong, pero definitely para po talaga kay Sara Duterte yan. So ngayon, eto na. Pag-usapan po natin mga kababayan, etong nakita po nating announcement ni Sara Duterte na di umano siya po ay tatakbo sa pagka-presidente. Proverbs 19 verse 21 states, Grabe no, yung mga hindi naniniwala sa Diyos na minumura yung Panginoon noong mga panahon na nasa kapangyarihan sila. Ngayon, ginagamit na yung salita ng Diyos. Proverbs 19 verse 21 states, Many are the plans in a person's heart, Binabasa but it pa. is the Lord's purpose that prevails. Wait lang. Papakita muna ako sa inyo ha. Yung pinakadelikadong tao na dapat nyong iwasan. Pakinggan nyo muna to. Yan. Pakinggan nyo muna tong nakita nating video. Galing po ito kay Patiyad. Ayan. Yan yung pangalan ng may-ari ng account. Eto play natin. Daan nyo, ang pinakamasamang tao sa buong mundo ay mga relihiyoso na tao. Ang mga religious kasi na Ito hindi ko po nilalahat mga kababayan. Hindi ko nilalahat at ang purpose lamang po natin ito ay para ipaliwanag sa inyo mga kababayan. Hindi para batikusin yung mga religion or what, o hindi para ipaliwanag sa inyo na hindi lahat ng taong gumagamit ng salita ng Diyos malinis. Ano po, kasi dito gamit na gamit ni Sara Duterte mga kababayan yung salita ng Diyos, yung sinasabi sa Bible. Ano po, so ngayon ito, pakinggan nyo. tao, yung overly religious talaga na OA, sila yung mga tipong tao
na gagamitin ang quotes ng Diyos na nasa Biblia para kontrolin ka, i-gaslight ka, at husgahan ka. Yung tipong kapag meron silang ginawang kasuklam-suklam na kasalanan, Ama! tulad ng mga pastor, pare or religious keme, lalong-lalo na kapag ng SA sila, tapos syempre nagreklamo ka or plano mo silang idemanda, gagamitan kanila ng salita ng Diyos. Tignan nyo na lang yung kay Jeffrey Epstein. Meron mga religious shit na involved dun, di ba? Best combo yan eh. Religious tapos narcissist. Tapos pag nakagawa ng mali, isisisi kay Satanas o kay Lucifer. Nananahimik si Satanas, nadamay pa. Also, meron lang akong mensahe. Hinding-hindi ko pagpapalit ang anak ko para sa lalaking relihiyoso. Maidagdag ko lang ha. Marami kasing relihiyoso na patuloy gumagawa ng kasalanan. So ganun sila, hihingi lang sila ng patawad sa Diyos. Tas carry na sila. Uulitin lang nila yung kasalanan nila, pagpapatuloy lang nila. Ngayon mga kababayan, balik tayo dito kay Sara. Ano ba yung unang bungad niya? Alam nyo, kala nyo katiro-tiro, pero definitely mga kababayan, maraming kasalanan na dapat sagutin. Yung kanyang impeachment mga kababayan na inunahan niya, inunahan niya dito para palabasin na siya ay gigipitin dahil tatakbo siya sa pagka-presidente. Yan po mga kababayan ay isang paraan ng taong duwag. Tandaan nyo po yan. At isang paraan mga kababayan ng taong hindi marunong magsisi ng kanyang kasalanan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails." It took me 47 years to understand that my life Saka kung talagang bukal sa loob mo yung sinasabi mo, hindi mo na kailangan bumasa pa o gumawa pa ng script. Pero yun yung mag-a-announce lang siya na tatakbong presidente, kailangan binabasa pa. Anong klaseng politiko yan? Diba mga kababayan? Anong klaseng politiko na gumamit ng salita ng Diyos mga kababayan sa Bible tapos kasunod doon puro paninira na sa presidente na nagtatrabaho ng maayos? Aber, anong kayang klase ng politiko na hindi ka na nga nagtatrabaho, gusto mo pang pahirapan habang buhay yung mga kababayang Pilipino natin? Diba lalo na sa loob ng 6 na taon na kung sakaling ikaw ang maging presidente ng Republika ng Pilipinas? Piruin mo, gumamit ka na nga ng salita ng Diyos, nambubudol ka pa. Diba? Anyway, tuloy pa natin. was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Binabasa pa. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. Kita nyo, gumamit ng salita ng Diyos. Tapos ang kasunod nun, mga kababayan, puro paninira na. Yan ba, bukal sa puso yung mga pinagsasasabi mo, Vice President? Ito nga yung pinakamasaklap mga kababayan, mag-a-announce na nga lang na tatakbong presidente ng Republika ng Pilipinas na wala namang bago. Kasi 2024 pa lang sinasabi niya na willing siya at handa siyang tumakbo sa 2028. Alam niyo mga kababayan, napakaaga pa. Napakaaga pa para pag-usapan at para mag-announce ka na tatakbo kang presidente. Ganong hindi mo naman magampanan yung tungkulin mo bilang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ngayon ang tanong ko sa Vice President, ako nagtatanong lang saan po kaya kayo kumukuha ng kapal ng pagmumuka para mag-announce na kayo po ay tatakbo ng Presidente ng Republika ng Pilipinas? Ganong hindi naman po kayo nagtatrabaho. Ako po nagtatanong lang bilang isang mamamayang Pilipino na pinapakinggan ng mga kababayang Pilipino po natin ngayon. Diba kasi biruin nyo, gusto nyo palang tumakbo sa pagka-presidente, o bakit hindi po kayo nagtatrabaho bilang vice-presidente at ipakita nyo sa taong bayan na deserve nyo o deserve kayo ng mamamayang Pilipino pagdating ng 2028. Hindi yung mag-a-announce ka na nga lang, maninira ka pa.
Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin Ah. para sa bayan. O yung pangarap ni PBBM na 20 pesos na bigas, may 20 pesos na bigas na mga kababayan. O yung pinangako ni Marcoleta na 2,000 na kuryente, sino ba ang tumutupad ngayon? Yung anak ni presidente ni PBBM. Diba? So ano yung mga sinasabi niyang naipangako na hindi pa natutupad? Eh samantalang yung kanyang tatay nangako ng 2 to 3 months at 2 to 6 months mga kababayan nalilinisin ng Pilipinas sa ipinagbabawal na bato. Nalinis ba? Diba pagkaupo ni PBBM, ang daming nahuli, ang daming nasakote mga kababayan, ang daming nasamsam na ipinagbabawal na bato at sinunog. Di po ba? Pinakita pa yan. On live mga kababayan in television. So ngayon, hindi ko maintindihan kung ano yung mga sinasabi ni Vice President laban po kay PBBM. Eh ang daming nga nagawa ni PBBM na hindi niya nagawa. Diba saglit na tulungan niya ang presidente, ano ginagawa niya? Gumagamit ng salita ng Diyos, pagkatapos mag-travel, magpasarap sa ibang bansa, pabalik ng Pilipinas, gagamit ng salita ng Diyos, mag-a-announce na tatakbo sa pagka-presidente, sisiraan ng gobyerno. Gusto mo ba na yan ang tumatak na ligasiya mo? Ang manira ng manira sa gobyerno at maghangad ng napakaaga pa na makuha yung posisyon ng pagiging isang presidente? Napakababaw nyo, Vice President. Kasintabi po sinasabi ko lang yung totoo mga kababayan based on may observation na nakikita natin dito sa ginagawa ng ating Vice Presidente, magta-travel abroad, pagbalik ng Pilipinas, hindi naman nagtatrabaho, pagkailangan ng mga kababayan Pilipino natin, tuwing sakuna, nasa ibang bansa. Kung ano pinaggagawa mga kababayan, and then babalik ng Pilipinas, mag-a-announce na tatakbo sa pagka-presidente, gagamitin ang salita ng Diyos, at maninira sa gobyerno. Diba? Saglit na tulungan na lamang ang gobyerno na mapabuti yung pagsiservisyo sa mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, tuloy pa natin. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng Dahil nabuking ka, katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete. Okay, tanyo, binabasa pa yung mga sinasabi. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Alam mo, Vice President Canto, kami ang humihingi ng paumanhin sa mga kababayang Pilipino namin kasi sinamahan ka namin noong 2022. Diba? Ipinromote ka namin, in-announce ka namin, pinilit pa namin yung iba na mga kababayang Pilipino namin para suportahan ka. Kasi kung tutuusin, ang kwento talaga dyan mga kababayan, kung tumakbo siya sa pagka-presidente, talo po talaga siya. Yan po yung katotohanan dyan. Kasi wala naman po talagang solid votes ang mga Duterte noong mga panahon na yon. Kaya lang naman kasi si Sara nakilala gawa ng tatay niya. Pero kung titingnan niyo pong maigi mga kababayan, uulitin ko yung paulit-ulit kong sinasabi tuwing nagla-live tayo. Nung panahon na bago pa mag-eleksyon, sinubukan niyang mag-motorcade caravan. Nakamotor. Ikutin ang buong Pilipinas. Kaso ang problema, kada bumababa siya, wala po nagpapapicture sa kanya at hindi niya nadala yung kasikatan ng tatay niya. Ngayon, bandang December, bago mag-2022 mga kababayan, nagkaroon ng unang caravan si PBBM. And then nakita niya na marami pong mga sumama kay Presidente, kay PBBM, and then talagang sinuportahan ng mga Marcos loyalists yung unang caravan ni Presidente. Doon nasaksihan ni Sara na malakas pa rin si PBBM publicly. Kaya nga niya nasabi sa Tacloban na siya ay nag-hire kay Presidente, kay PBBM, na siya ang gawing Vice Presidente. Yan po ay nanggaling sa bibig niya mismo. Hindi po natin gawa-gawa yan mga kababayan. Nanggaling po mismo sa bibig ni Vice President nung siya ay nasa Tacloban na siya ay nag-apply kay PBBM bilang Vice Presidente ni PBBM, kaya naging katandem yan ni PBBM. At hindi po mapapasinungalingan yan ng mga video na naglipa na on social media na galing po talaga sa kanyang bibig yun. Ano po? Anyway, tuloy pa natin.
Patawad. Kung hanggang ngayon, Patawad kasi nakapaghalal tayo ng Vice Presidente na tamad. ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad. Kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad. Credit grabber, Kung no? patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Tsaka ito mga kababayan, paintindi ko lang sa inyo Noong 2022, hindi po lahat ng DDS sinuportahan si PBBM. Yan po yung katotohanan at pinakamasakit na maririnig nyo ngayon. Noong 2022, hindi po nag-full support ang mga DDS mga kababayan kay PBBM. Kaya yung nakuha ni PBBM na boto, konti lang yung naiambag doon ng mga DDS. Kasi hindi naman po talaga nagsulido ng pagsuporta noong 2022 yung mga DDS kay PBBM. Ang mga Marcos loyalists nagsulido ng pagsuporta kay Sara Duterte, pero anong isinukle ng mga taga-suporta ni Sara? Hindi po sinuportahan si PBBM ng buo. Ano po, dahil merong mga nag-isko Sara, merong mga nagmani Sara, merong mga ping Sara, may mga nagleni Sara pa nga mga kababayan. Diba hindi talaga full support kay PBBM noong 2022. Kaya kahit ano pa man ang sabihin ni Sara Duterte, hindi niya po maikakaila ang katotohanan na kung hindi siya nagsabi kay PBBM na siya ang gawing vice-presidente ni PBBM, hindi naman po siya, wala naman po siya sa posisyon na yan ngayon na siya ang vice-presidente ng Republika ng Pilipinas. Alam mo, Vice President, dapat ginagawa mo, nagtatrabaho ka na lang. Di ka na lang naninira. Dapat kung may mga nakikita kang mali, dapat gumagawa ka ng solusyon para itama yung mali na yon. Biruin mo, ikaw nga, kahit ikaw nagsasalita ka ngayon, may bahid ka rin naman ng korupsyon. Diba? Alam nyo ba mga kababayan, ito para maintindihan po ng lahat, na kaya yung iba na mga DDS sinasabi na ito yung gobyerno na sinasabi nila pinaka-most corrupt daw. Paano ba nila hindi masasabi yan? Kasi nga hinalukay ng gobyernong ito ngayon yung nangyaring napakamalawakang korupsyon na pinabayaan ng tatay ni Sara Duterte. Yun po yung katotohanan dyan. Nahukay ng gobyernong ito ngayon ni PBBM yung malawakang korupsyon na nangyari po sa panahon ng tatay ni Sara Duterte na hindi po nagawa ng paraan ni Duterte na itama noong mga panahon na yon bago siya bumaba sa posisyon. Ngayon, sinasabi nila, pinapalabas nila na ang kurap na gobyerno yung kay PBBM kasi nga nabuking ng taong bayan yung matindihang korupsyon. Diba na nangyari sa panahon ng tatay niya? At ang gusto nilang gawin, ipahid lahat sa gobyerno ni PBBM yung mga nalaman, mga nasaksihan ng taong bayan, natuklasan ng taong bayan na matinding korupsyon. Yan po yung gusto nilang gawin. Ngayon, mga kababayan, saan papunta? Saan papunta itong pag-a-announce ni Sara Duterte ng napakaagang ito? Siyempre, pinupukaw na niya ang pansin ng mga bansa na posibleng mag-finance ng kanyang kandidatura. Pangalawa naman, mga kababayan, may mga lumalabas na aligasyon na tumatanggap siya ng pera galing po sa illegal. Katulad po ng mga pogo operator at katulad ng mga drug lord. Ngayon, syempre, mag-iipon na yung mga yan ng pag-finance kay Sara Duterte. Kaya alam nyo na, mga kababayan, na kapag etong si Sara ay nanalo, kawawa po talaga ang Republika ng Pilipinas. Maniwala kayo, kung ngayon pa nga lang binabasa na, simpleng pag-a-announce lang na siya ay tatakbo sa pagka-presidente ay binabasa pa, paano pa kaya kapag may mga summit na? Diba? Halimbawa, paano kaya kung siya ang presidente at magre-representa siya ng Republika ng Pilipinas, ano gagawin niya? Babasahin niya pa rin. Diba? Paano kung on live yung tanungan at wala sa script, mga kababayan, babasahin niya pa rin yung sagot? Di po ba? Anyway, tuloy pa natin. Patawad. Kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad. Kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay. Iba yung narinig ko kahapon, Vice President. Kasi kahapon, mga kababayan, ito, kaya wala tayo live kahapon kasi nagmaneho ako ng sasakyan natin.
Ngayon mga kababayan, may mga nakakausap ako at sabi nila, eto totoo po ito. Sabi nila, alam mo, Tol Jake, sa panahon ngayon nakikita ko na yung mga tao hindi masyadong nagugutom. Unlike before na talagang mahirap lumabas ng bahay, unlike before na mahirap makahanap ng trabaho kasi nga kailangan mo pa ng mga pass-pass. 'Di ba? Nung panahon daw ni dating Pangulong Duterte. At saka mailap ang oportunidad ng mga panahon na yon. Kasi nga mga kababayan, bukod sa sunod-sunod yung tumbahan, tawag dito may pandemic pa. And then habang may pandemic, nangyayari yung malakihang korupsyon, yung pharmaceutical scam na hindi po naaksyonan ni Duterte noong mga panahon na yon. So ngayon, mga kababayan, sa panahon ni PBBM, bakit po natin nasasabi na bakit nasasabi ng mga kababayan Pilipino natin na wala nang gaano nagugutom? Kasi nga tinututukan na ng gobyerno yung seguridad sa pagkain na mga kababayang Pilipino po natin. And then bukod sa pagpapababa ng bigas, mga kababayan, talagang yung mga oportunidad sa panahon pong ito ngayon, napakadali na para po sa mga kababayang Pilipino natin. Kung wala kang trabaho ngayon, baka tamad ka. Ano po, yan lang ang masasabi ko mga kababayan. Kung wala kang makain ngayon, baka hindi ka nagtatrabaho. Yun po yung katotohanan dyan. Dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Saka take note mga kababayan may zero balance billing po tayo. Napapakinabangan po yan ng mga kababayang Pilipino po natin. Ako personal na sasabihin ko sa inyo, naramdaman at naranasan po namin yan. Di po ba? Lalo na mga kababayan at lumalawak yung nasasakupan ng PhilHealth. Ngayon nga, halimbawa kung ikaw ay normal na mamamayang Pilipino, kumuha ka ng PhilHealth, maghulog ka lang kahit 500, nasasakop ka na. Malaki na yung nakakaltas ng PhilHealth mo. And then isabay mo pa yung zero balance billing mga kababayan na talagang kung hindi dahil kay presidente, talagang napakalaki ng babayaran ng mga kababayang Pilipino po natin tuwing mauospital. Kaya nga sa totoo lang yung sinasabi dito ni Vice President, puro kasinungalingan po yan. Siguro po hindi siya updated dun sa zero balance billing kasi lagi siyang wala. Lagi siyang wala dito sa Pilipinas mga kababayan. At ang ginagawa niya, puro pagta-travel abroad. Pero kung nakikipagtulungan ka lang kay PBBM, baka updated ka sa mga ginagawa ng gobyerno ni PBBM. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. Nako! May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte. Ito, ano to Vice President? Ayan o. Ano to Vice President? Tingnan mo yung mga kababayan Pilipino natin. Ayan o, wait lang, pakita ko sa inyo mga kababayan. Ayan o. Ano yan? 423K. New beginnings. Pamilyang Pilipino ang priority under PBBM House. Push mas mababang interest rate at subsidies ang nagbukas ng pinto sa mas abot kayang pabahay. Ayan o. Kakasabi mo lang ngayon, ayan o, ano yan? Diba? Alam niyo mga kababayan, yung iba mga kababayan Pilipino natin lagi ko pong ina-encourage kayo na magsumikap kayo. Maging masipag kayo at magtrabaho kayo, wag niyong unahin yung bisyo. 'Di ba? Kasi pag bisyo yung inuna niyo, wala talaga kayo maipupundar. Pero kung masipag kayo, matyaga kayo at talagang iniipon niyo yung pera ninyo at hindi niyo dinadala sa masama, sa hindi maganda, sa mga bisyo, talaga makakapagpundar po kayo. Nasa sa tao din 'yan. Mga kababayan, tandaan niyo po, nasa sa tao din 'yan. Walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan. Oh. Na ako'y kahadlok. Nga moabot ang adlaw na dawaton na lang. Wait lang. May nag-comment. Si Ma'am Maria P. Pasilok. Nakakuha nga 2 anak ko sa pabahay ni PBBM sa ngayon. Ayan o. Wait lang, pakita ko sa inyo. May nag-comment sa ating comment section. Wait lang, ipipin natin. Sabi dito, ayan. Yan ipinin ko na mga kababayan. Nakakuha nga
nakakuha nga 2 anak ko sa pabahay ni PBBM ngayon. Ayan o. Diba? Tapos sasabihin mo, walang bahay yung mga kababayan Pilipino natin. Depende lang sa tao yan. Diba? Ang nato, ang kapobrehon, isip, kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Ah. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Ayan na. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ibabalik nyo yung tapang at malasakit. Pasukuin nyo si Bato pag lumabas yung arrest warrant. Sasabihin nyo, tapang at malasakit. Nasa ng tapang doon, nagtago, nakarinig lang, nakaamoy lang na may lalabas na arrest warrant galing ICC. Nawala yung tapang at malasakit. Paano mo sasabihin at paano mo ipopromote ngayon yung tapang at malasakit? O nasa ng tapang ni Bato? Nasa ng malasakit niya? Hindi siya pumapasok pero sumasahod siya. O ikaw Vice President, tatanungin na lang kita. Nasa ng malasakit mo? Nagta-travel abroad ka pero sumasahod ka. Hindi ka nagtatrabaho pero sumasahod ka. O nasaan po yung malasakit nyo? Doon. Or dito na lang, ibahin na lang natin yung tanong mga kababayan. Saan napunta yung 125 million pesos sa loob ng 11 days? Kung talaga may malasakit po kayo. O kami, nagtatanong lang. O hindi, ibahin na lang natin ulit. Saan napunta yung 612.5 million pesos na hinahabol po sa inyo na sinasabi ni Madriaga na siya yung nagdala at nag-deliver ng pera doon sa mga kaalyado nyo? O gusto niya, ibahin pa natin. Ibahin na lang ulit natin mga kababayan. Vice President, nasaan po kayo nung panahon na binabagyo ng bagyong Karina yung mga kababayang Pilipino po natin at naispatan po kayo sa airport na nagpunta kayo ng ibang bansa para allegedly manood ng concert? Nasaan po malasakit doon? Diba mga kababayan? Ako nagtatanong lang naman kasi itong tinatanong ko, lahat to documented. Lahat to nakita at napanood ninyo. Nasaksihan ninyo mismo mga kababayan. O ganito na lang kaya, pinakamadaling tanong, kung talaga may malasakit ka, Vice President, nasaan yung malasakit mo nung mga panahong tinatanong ka kung saan napunta ang pera ng taong bayan? Nung mga panahong iniiwasan mo yung tanong para masagot sana yung katanungan ng milyon-milyong mga kababayang Pilipino natin kung saan napunta ang perang pinaghirapan nila. O yun na lang, mga kababayan, yun na lang, sana masagot niya. Di po ba kasi yan yung mga tanong na iniwasan at hindi niya sinagot mga kababayan nung panahon na tinatanong siya ng mga kababayang Pilipino po natin? Di po ba? Tapos gustong tumakbong presidente? Ba mahiya naman kayo? Ako si Sara Duterte. Yan na. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Any questions? First question. Next time na question. Okay. Thank you. Hindi mo masagot. Tatakbo kang presidente pero ayaw mong tumanggap ng sagot, ng tanong. 'Di ba? Tatakbo kang presidente pero ayaw mong tumanggap ng tanong. Kung dyan pa lang medyo diktador ka na, paano pa kaya kapag ka naging presidente ka? Di po ba mga kababayan? Ito pa ang isa. Nakita ko din sa inyo. Ito ata naghahangad na maging vice-presidente ni Sara. Baka mag-announce din to. Natatakbong vice-presidente ni Sara. Itong si Amy Marcos. Kasi sabi dito, basahin natin. Sabi dito, Senator Amy R. Marcos, opisyal na pahayag. Ayan, itinaga lamang niya sa Bato ang hiling at panawagan ng kanyang mga taga-suporta. Kinumpirma rin niya ang takot ng kanyang mga kalaban. Siya ang katauhan ng kabaligtaran ng administrasyong ito. Siya ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patutunguhan ng bansa. Taglay niya ang tapang at malasakit ng kanyang ama
habang bitbit ang karanasan sa pagtulong sa maralita, mga nangangailangan at pinagmalupitan. Siya, ano yun? At mga pinagmalupitan. Siya ang may solusyon. O sabi ni Amy Marcos, mga kababayan. Alam mo, Senator Amy, hindi ko po alam kung bulag po ba kayo o wala po ba kayong pandama. Eto, Senator Amy, nagtatanong ako hindi ko po alam kung bulag po ba kayo o wala po kayong pandama o hindi po kayo nakakarinig. Kasi Senator Amy, sa totoo lang, paano nyo nasabi na taglay ng mga ito yung tapang at malasakit? Maliwanag nga na si Bato nagtatago. Tapos kung tatanungin natin yung malasakit, maliwanag na wala nga silang malasakit. Kasi nga, pinakiusapan na ni Tito Sen si Bato na wag nang tumanggap ng sweldo pero hindi tumutugon. Diba? Nasaan po malasakit dyan nung binabagyo ng bagyong Karina ang Pilipinas? Sino ba ang bumaba sa field para tingnan yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino natin, aber? Si PBBM. Kahit umuulan-ulan, bumaba sa field para silipin yung mga flood control project, mga kababayan, na nasira para tingnan yung kalagayan ng mga kababayang Pilipino po natin. Sino po ba, mga kababayan, ang laging nagsasabi na ang gobyerno ay hindi perpekto at may pagkukulang? Sino ba marunong tumanggap ng pagkakamali? Si PBBM. So paano nasabi ni Senator Amy Marcos na walang direksyon ng gobyerno ni PBBM ngayon? Di ba ang alam natin do sa gobyernong walang direksyon yung hindi marunong tumanggap ng pagkakamali? Di ba? Yung hindi marunong tumanggap ng kahinaan. At tandaan natin, mga kababayan, ang gobyernong may direksyon, marunong tumanggap ng pagkakamali at marunong tumanggap ng kahinaan. Tandaan nyo po yan. Kasi yung kahinaan, yung pagtanggap sa kahinaan, pagkakamali, yan yung nagpapatibay at nagpapalakas sa isang gobyerno, lalo na sa isang leader ng bansa. Yung marunong makinig sa taong bayan. Si Sara, mayroon ba nun? Mali ka, Senator Amy. Ang pinakinggan ni Sara yung sinasabi ng mga troll. Diba? Yung mga sinasabi ng mga DDZ na sumusuporta sa kanya na maingay lang sa social media. Ipo ba? Kung talagang may malasakit yan, di sana hindi yan umalis ng mga panahong binabagyo ng bagyong Karina ang mga kababayang Pilipino po natin. Kung talagang may malasakit yan, di sana hindi kinurap yung pera sa DepEd na nakatulong sana sa maraming mga kababayang Pilipino po natin na estudyante. Di sana hindi pinabayaan na pamahayan ng insekto at amagin yung mga nutriba na dapat nakain ng mga kabataan natin. Di sana, ganito mga kaibabayan na lang, di sana hindi niya pinabayaan na amagin yung mga laptop at computer sa isang bodega nung siya ang sekretary ng DepEd. Di ba? Alam nyo, napakaraming kasalanan ng mga yan sa taong bayan. Kaya nga, ang tanong ko, saan sila humuhugot ng kapal ng, alam nyo na yun, mga kababayan, para sabihin yung mga bagay na yan. Di po ba? So ngayon, ito, punta pa tayo dito. Kasi nagbigay daw ng tugon ang Malacanang dyan, mga kababayan. At ayon daw po sa Malacanang, wait lang yan. Ayon daw po sa Malacanang, mga kababayan, ito daw. Yan. Good luck. O yan yung sagot na Malacanang. Ito raw ang sabi ni President Bongbong Marcos kasunod ng anunsyo ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo sa 2028. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Ler Castro, nagkomento rin ng palasyo matapos humingi ng paumanhin ang bise dahil sa naging papel niya sa pagkapanalo daw ni PBBM. Ang taong bayan na naghalal, itong sabi ni Yusek Ler, ang taong bayan ang naghalal kay Pangulong Marcos Jr. Kung ano man po ang naitulong niya, pareho naman silang nagtulungan. Dahil ito ay unit team, kaya huwag niyang suluhin ang credit sa Adni Castro sa kanyang press briefing ngayong Miyerkules. So ito, hanapin po natin yung video, mga kababayan. Yan. Fathers have to say about this. Good luck. Good luck. Good luck. Fathers have to say about this. Good luck. Di ba, mga kababayan? Ang tanong, mananalo pa ba? Ang tanong, mananalo pa ba si Vice President Sara Duterte? Ganong alam ng taong bayan na hindi naman nagtatrabaho. Di po ba?
Kasi mga kababayan, sa totoo lang, ang kailangan natin sa panahon ngayon, yung ipagpapatuloy yung mga nasimula ni PBBM, lalo na. At alam naman po natin na ginagawa yung mga kababayan, yung isa sa pinakamagandang subway dito po sa ating bansa. At alam natin na matatapos pa yan sa mga susunod na henerasyon. Di po ba? At iba na ang presidente ng mga panahon na yun. Pero maganda kasi na simulan sa panahon ni PBBM yan. Ngayon, kung hindi ipagpapatuloy yung mga nasimula ni PBBM ngayon, mag-iiba-iba na naman, magugulo-gulo mga kababayan, ang gobyerno, magugulo-gulo ang sinimula ng presidente at mag-iiba-iba na naman ang mga mandato mga kababayan. Kaya nga dapat yung susunod na mananalo, may malasakit sa mga trabaho na sinimulan ni PBBM at may malasakit sa mga pinahalagahan ng presidente. Di po ba? So ngayon, kung mapapansin nyo mga kababayan, eto, pakinggan po natin yung opinion ng isang, tawag dito? Wait lang, yan. So ngayon, pakinggan po natin ang opinion mga kababayan ng isang expert patungkol po dito sa ginawang pag-a-announce ni Sara Duterte. Kasi sabi po dito, nagkakaroon daw ng clashing of elements etong si Sara Duterte. Ayon po sa isang expert mga kababayan. So ito, i-play po natin. Ang birthday ni VP Sara, May 31, Opo. 1978. Horse ano po Kamusta siya, naman po Earth? siya? Horse Earth po siya, ma'am. So, double earth, fire and earth. So, the fire cycle from the horse fire, talagang mayroon siya popularity po kasi, ma'am. Kasi very productive po yan, earth and fire. Iba pala to mga kababayan. So ito yung kapalaran ni Sara Duterte. Oo, hindi naman natin may tatanggi na sikat si Sara Duterte kasi anak siya ni Digong. Yun ang katotohanan dyan. Pero pagdating sa isang pagiging public servant mga kababayan, ewan ko kung ano masasabi nyo kay Sara Duterte, pero para sa akin, hindi po siya nagtatrabaho. But, of course, dahil ang kanyang energy ay nasa south, that is fire, at ang kanyang trabaho po ay nasa norte, tubig. Medyo nagkakaroon po ng clashing, no? So, kailangan po niya ng talagang matinding tulong na maging maiabot din niya yung kanyang energy sa north. Nagigets po ba, ma'am? Yung maiabot din yung kanyang lakas. Yeah. Kasi sa south and Cebu, the center, lakas po niya yan. Pero pagdating po sa north, dahil water element yan, nagkakaroon po ng clashing of elements. Dahil earth siya, kaya niya po i-absorb yung water. Pero kakailanganin niya pong igitna yung wood element. Ayan po yung mga tao. So yung mga tao na yan, kailangan niya pong iabot yung kanyang tulong bilang leader. Problema, wala nga malasakit si Sara. Problema, wala nga malasakit si Sara Duterte. Paano yan? Okay. Ang tandaan niyo po lagi, lahat po ng leader, fireborn. Yes. Lahat po yan. Ara. Pero dahil siya po ay earthborn, BBM kasi fire siya eh. No? Diba? Gloria is pig fire. Ramos is rabbit fire. The former President Ferdinand Marcos Sr. is snake fire. No? So yung mga sumunod na, hindi na po sila fire. So nagkakaroon ho tayo ngayon ng transition na darating na isang earth, if ever, from the south, kailangan po magtulungan. Kasi nasa north tayo eh. This is water eh. Kaya mostly nagdo-dominant yung mga nananalo nasa north. So very rare po yung nananalo. Ang birthday ni VP Ang problema nga, wala nga malasakit si Sara. Sa tingin nyo, susuportahan pa ba yan nung ibang mga kababayang Pilipino po natin na malalawak ang pangunawa? Alam nyo, ito lang may papayo ko sa mga kababayang Pilipino po natin. Kung mahal nyo ang susunod na henerasyon, kung mahal ninyo yung mga anak, apo ninyo, pumili kayo ng maayos na kandidato sa darating na 2028. Hindi yung ipapamigay yung mga teritoryo natin. Wag nyong kakalimutan mga kababayan, yung mga politiko na hindi nagsasalita tuwing may ginagawang hindi maganda na pambubuli, ang mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Dalawa yung titingnan nyo dyan. Yung mga politiko, mga kababayan, na may malasakit sa Pilipinas, may malasakit sa mga kababayan Pilipino natin,
at may malasakit sa mga teritoryo ng bansa. Huwag na huwag kayong pipili ng kandidato na sinasabing mahal ang Pilipinas pero hindi makapagsalita kapag ang pinag-uusapan na ay interes ng Pilipinas at interes ng China. Diba? Huwag kayong pipili ng pro-China. Mahirap yan. Di po ba? Anyway, mga kababayan, kayo po. Sabi dito, Ulol, BP Sara, mahal namin Visayas at Mindanao. Iyak kayo ngayon. Parang hindi naman ganyan yung sinasabi ng mga marami kong kabag-anak sa Visayas. Parang hindi naman ganyan yung sinasabi. Lalo na sa Bohol, Tacloban at saka Samar, parang hindi naman ganyan ang sinasabi sa akin. Parang sinasabi nila na hindi si Sara yung kandidato nila sa 2028. Lalo na yung mga kakilala natin, yung tumatawag sa akin na taga Mindanao. Sinasabi, eto maliwanag kwento sa akin ng common friend ko na taga Mindanao. Hindi lahat ng taga Mindanao sinusuportahan ang mga Duterte. Kahit yung kaibigan ko sa Davao, sinasabi mga kababayan na hindi lahat ng taga Davao sumusuporta sa mga Duterte. Ano po, yung iba, sinusuportahan ng gobyerno pero tahimik lang. Saka tandaan nyo, yung mga totoong Marcos loyalists, tahimik lang yung mga yan, nagmamasid at pinag-aaralan lang yung mga bagay-bagay. Hindi katulad ng mga DD-shit na may ingay lang sa social media pero pag actual, wala naman palang tira. Wala naman palang ibubuga. Ano po mga kababayan? Anyway, kayo, ano po masasabi ninyo hingil po dito sa pag-a-announce ni Sara Duterte habang binabasa yung script? Comment below na lamang po ako ano po masasabi nyo hingil po dyan.